So buong high school naman, since hindi ko rin kayang i-keep yung sarili ko financially, lumipat ako sa kumbento. So sa halip na naging seminarista ako, naging artista ako. Bagay. Sa Catholic, I'm not a devout Catholic. I'm a Catholic, pero hindi ako yung fanatiko. Ang ganda lang si Catholic, hindi you know, when you colonize a territory, that's really ungodly. So hindi ko alam kung saan nanggagaling yung kanilang stamina. Nag-pray over kasi sa akin, ginanon niya ako. Tapos nakikita ko, pagmulat ko, nakita ko yung image ni Jesus. So, so para sa akin, isang ano yon, I want to accept this. Maluwag, napatid ko. Sobra. Kasi nagkaroon ako ng depression after that kung magka-COVID. So sabi ko, hindi ko alam kung kakayanin ko yung quarantine, baka tumalon ako sa bintana. Kasi I was so depressed. May bibigay po sana kami, sir. Sagrada Familia. Wow, thank you so much. I love this. Holy Family. Yes, I love it. I really love it. Parang yan po yung binigay ni John Paul II sa Pilipinas. Bali, yung icon po na yan is dito lang po yan makikita. Are we taking it now? Yes. Yeah, that's nice. Very good. Thank you. I love this. May kasamang prayer po yan. Okay. May the healing touch of our Lord through His Holy Family be given to all in our family, especially in haste to all of us in the family. My mother, especially Maricel, my sister, Itse and Dico, my ate, and all of us, Arya, and of course, Zylo and Liam and Basti. Their minds, souls, hearts, and bodies be made whole through His merciful love. May this most gracious touch of healing reach deep into our lives and effect a reconciliation. Yes, definitely. Amen. Restoration, renewal, and rekindling of our love, our marriage, and our life within the family. Yes, thank you so much, so that we might mirror the most holy of families. Yes, and live together as one for the glory of His name, and that our Blessed Mother Mary and Foster Father, thank you for this prayer, Saint Joseph. May this prayer be according to the divine will and benefit the salvation of our souls, together with those whom we are interceding for through Christ our Lord. Amen. This is really very timely because I've been praying for the healing of the whole family kasi well, physically, yes, and emotionally, I mean, a lot of us in the family we're not broken, but a lot of members in the family are somehow, we have some emotional baggages that we really have to heal, and we cannot do it as individuals. We have to do it together. Or at least, if we're not together, at least we are very conscious that we are praying for each other instead of concentrating more on individuals' Actually, I'm pains and all. Yeah. Dinidiscern ko po kung ano yung pwede kong ibigay po sa inyo. Then, ito po yung naisip ko na ibigay. Then, napabless ko na rin po siya sa kaibigan po pa. Yeah, thank you. Sinong pare? Si Father Nante po, Diocese of Antipolo. Dati po siyang rector ng Cathedral, Antipolo Cathedral. So, right now, nasa Cardona na po siya. Why are you so spiritual or religious? Were you naging ano po ako ngayon? a seminarian before, or hindi po actually. How were you raised by Very nominal Catholic po. Lumaki po akong Catholic sa Catholic school. Catholic kami ever since, pero
Pero hindi po ganun lumalim. Doon nag-aral po ako sa Manila Cathedral School sa Tondo, Manila. Sa Tayuman. And then, pero hindi po naging maganda yung mga decision ko sa buhay. Tapos at the age of 21, nagkaroon po ako ng anak. Then nag-iwalay din po kami ng mother ng anak ko. And during that time, doon po ako na-transform ni Lord na nung na-invite po ako sa The Feast ni Brother Bo Sanchez. So, yun po. Doon, na-involve po ako sa charismatic. Then later on, doon na po nagsimula yung pagsiserve ko sa Diyos. Okay. And si Brother Lors din po, Sir Jan, may Brother? si Lors. Ay. Sabi ko, parang pares pa tayong binigay. Holy family din. We are actually in parang tune with each other, I guess. Kasi I'm really in this stage of my life that I'm really praying for the whole family. Kasi itong moment na to, most especially. And I think may mga ano naman na, may mga result na nakikita kong somehow yung prayers ko nagma-manifest doon sa prayers ko sa family. Kasi alam mo naman ang family kasi naman, I mean may kanya-kanyang baggages each member, 'di ba? And sometimes hindi nagiging conscious yung iba na parang sometimes what we really need is to pray for each other rather than blaming each other for some reasons. Kasi lahat naman tayo kasi merong mga experiences na sometimes traumatic sa family or sometimes hindi positive. So, pag nangyari yun sa isang family, karaniwan, hindi naman isa lang ang naapektuhan, it's everyone. So, pag naisip mo na parang sinisisi mo lang ang isa o dalawa, well, actually, hindi. Tayong lahat was affected and everything we do, we try to cope up with the situation. It affects everyone. So, when we pray for the healing, it's actually for all of us kasi hindi lang naman yung kapatid mo ang may problema. I'm sure na apektuhan ka noon while you're growing up together. So, you have to be aware and conscious as a family member, no, na when you pray for everyone, make sure that you are also praying for yourself kasi baka akala natin yung kapatid lang natin ang may problema, baka tayo rin pala kasi whatever happened, lahat tayo naapektuhan ng kung anumang crisis ang pinagdadaanan ng family. Hindi isa o dalawang tao lang. Lahat yan affected. Akala lang ng ibang mga members na I'm better than the other one is better than the other one. Wow. So, I mean, God works in me. Yeah. And very timing. And naalala ko nga yung Sagrada de Familia, which is yung show ko sa ABS. And again, maraming salamat po, Sir Jan Arcila. Siguro pwede po muna po tayo start with opening prayer po, Sir. Sige, sure. So, let us pray in the name of the Father and Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we are so thankful and grateful for this day. Maraming salamat po. Nakasama po namin ngayon si Sir Jan Arcila. Today, Lord, we ask for your grace, blessing, and wisdom be upon him right now. And Lord, gamitin niyo po siya bilang mouthpiece sa mga manonood na mga interview na to. I know, Lord, that you are working gumagalaw ka sa kanyang buhay, and we believe, Lord, we already claim victory for this interview, and we ask that you cover us with your most precious blood. I pray, Lord, na you touch the heart of those viewers na makakapanood po ng interview na to, that they will be inspired and they will be uplifted sa anuman po mga problema na kanilang pinagdadaanan. And we lift up to you every baggages in our heart, and we entrust to you, and we consecrate this interview to our Blessed Mother, Our Lady of Guadalupe, and to our spiritual Father, Saint Joseph. And we ask also for the intercession of Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Welcome po, Sir Jan Arcila, isang multi-awarded na actor at kilalang kilala sa
powerful na ginanapan mo na General Luna. At also, isa to, napanood ko din po to, yung kay Father Suarez, yung Huling Priest. And sobrang inspiring ang buhay mo. So maraming salamat po, sir, sa pagkakataon na to. Thank you so much to. Yeah, sabi nga nila, nothing is really accidental. Maybe it is part of the design that we have to meet and talk about things that maybe can help you and me and other people who are actually watching. Natuto nga ako sa'yo na sa punctuality. No, I'm sure siguro naman di naman madalas mangyari, pero unfortunately, sir, so actually first time ko po talaga nangyari to, pero promise, no, whatever happens, maybe something is it's telling you something, whatever it is. We don't know, I don't know what it is, but maybe it's telling you something, right? And I'm just a channel. And thank you for being authentic, sir. I mean, ikaw talaga every role na ginaganapan mo, kita ko yung personality mo na hindi ka nagpapaka-plastic, pero yung ikaw yung nakikita namin every time na gumaganap ka bilang isang aktor. Kaya very effective ka sa mga viewers na talagang iniidolo ka, sir. Humingi pala rin ng regards si classmate mo, si Father Ransus. Yes, yeah. Paano pala kayo nagsampusan ulit? Magkaklase kami sa St. Joseph's College. Hindi ko na matandaan kung anong mga subjects kasi by that time siguro na yata siya, seminarian na siya. Seminarian na siya by that time. Ako naman lay lang ako, tapos at the same time nasa mass communication ako department. But before I chose to be regular student, I also tried several times priesthood sa St. Francis de Sales or de Sales. Sales? Yeah. St. Francis de Sales in minor seminary in Batangas or Tagaytay. But I was admitted to the Carmelites. But then during that time that I had to really ask the spiritual guidance if I'm really into it. I think the answer was I can serve God even if I'm going to pursue my career in acting. So that's what happened. I passed through the minor seminary and some trainings with the Carmelite brothers. Wow. But ever since, kasi my mother was actually very religious. She was actually a Carmelite sister before she got married to my father, who is actually, he belongs to a family of priests. Carmelite sa Batangas? Hindi. Carmelites, Carmelite, Order of the Carmelites. Saan po? Carmelite Order. Sa Balera Aurora. Okay. Balera Aurora. She's supposed to enter in the nunnery, but then she was pulled out by my lolos, my grandparents, kasi parang may isa ng madre And during those times, kasi parang they're very protective of her. And then my father came actually from the family of priests in Bicol. So I have a lot of uncles na pare at saka, mga bishop. Si Bishop Arcilia, si Bishop or Cardinal, si Bishop De Los Santos, Arcilia din ang mother niya. And then si Bishop Sora, na Arcilia din ang mga cousins siya ng father ko, pero ako ang nakamit sa kanila. Ang father ko hindi na niya na-meet yung mga yan sila kasi dito na siya nag-migrate sa Manila. Wow. So, di ko na-expect, Sir Jan, na pamilya pala kayo ng mga pare. Which is hindi ka naman vocal dyan and open sa public. Well, sa ibang mga interviews nasasabi ko naman yan. And napanood ko yung kay Ma'am Bernadette Sobranos. Nasabi mo doon na bata ka palang tumira ka na sa mga convento. Yeah, actually, during my high school days, nasa parish ako ng Baler Aurora. So,
nagsiserve ako as altar boy, as the assistant head to the choir master. So, natapos ko yung pag-aaral ko ng buong college nang nasa pari ako. Ay, buong high school pala, sorry. Natapos ko yung buong high school ko na nakatira ako sa kumbento ng pare. And I was serving as an acolyte or an altar boy, at the same time assistant to the choir master and a guitarist. Wow. Curious ako, Sir Jan, kasi di ba sabi mo yung tagging sa puso mo na gusto mo pare. Ano yung nag-click sa'yo na sabi mo hindi ka para sa pagiging pare? I don't know if you're going to, ayoko kasing magmukhang negative ang Catholic, no? But I don't know if we can cut this or if it's okay to you. During my first try with the minor college in Batangas, I failed the examination because, well, I did not fail the examination. I failed because of some of the interviews. They felt that I'm a very individualistic person, that I might have a problem with the vow of chastity, obedience. With obedience. They actually surmised that during my interview, I am an independent-minded person, that I might not be able to be functional when it comes to the vow of obedience. Right. Wala akong problema sa poverty, wala akong problema sa chastity. Sa chastity ba? I'm not so sure also with that. But well, according to their naman, to the result, wala naman akong problema doon. So ilang beses ako nag-try, 2 beses pagdasan. Tapos sabi sa akin ng parish priest ko, I don't know, no? But siguro maganda pa rin na sabihin ito kasi I'm not sure. But sabi kasi ng parish priest ko, John, sabi niya, why didn't you tell me? Kakausapin ko lang si Bishop ganito, ganyan-ganyan, maayos natin yan. So sabi ko, ha? Ganun pala yun? Hindi dahil sa I was called by God, or it is also an instrument, or maybe they're just instruments para nga to decide and to analyze if I am really for this kind of vocation. Well, so siguro, isang passage yun para to get in. But I listened to myself and directly to the source. Sabi ko, if you really want me to be a priest, sabi ko, I don't think I need to be recommended by anyone, or I'm not really deserving to be a priest. But maybe, di ko rin naman alam na baka yung process na ganun is also coming from God. We don't know. So, hindi ko tinitingnan na negative yun. That was the reason why I left for a while and then had some reflections. After that, I tried the Carmelite Brothers. And then, so nalaman ko sa Carmelite Brothers, 3 weeks lang ako consistently every day na mag-attend ng seminar, and then I can pass the Carmelite Brother to priesthood. So sabi ko, easy lang pala. Sabi ko, hindi naman pala ganun ka. Sabi ko sa Diyos, kung gusto niyo ako talaga, bigyan niyo ako ng sign or bigyan niyo ako ng ano. Pero kung if not, sabi ko, I will serve you in a lot of ways. Sa halip na naging seminarista ako, naging artista ako. Bagay. May narinig ka bang voice from God, or basta decision mo na lang? I think that's the voice from God. I mean, I believe that God is within you, and you are within God. You are here, this is God, or this is God, you are here, or you are here, the God is there inside. So it's both. It's inside and out. So I think yung mga decisions na yun, because I'm very reflective naman eh. Tsaka lagi akong nag-introspect
respect. So I think kasama na yun. I think binulong niya sa akin yan. And after po nun, sir, pumasok ka na po sa pag-artista? Hindi. Tinuloy ko yung mass communication ko. Naging scholar ako ng mga madre sa St. Joseph's College, mga Franciscan St. Joseph's College, mga Franciscan sisters. I became a scholar. So I studied mass communication and I was maintaining a quota for my grade, so to keep my scholarship. They call it a grant in aid. So at the same time I was studying mass communication, I was also working for my tuition fee, or for my not for my tuition fee. My tuition fee is my grade. I had to maintain my grade, but since I want to stay in the campus dormitory, I had to work for that. So I was a working student then. I became a coordinator for the theater arts in St. Joseph's College, assistant coordinator to the theater arts coordinator in St. Joseph's College. So as early as those years, I was already giving seminars in depressed areas, mga squatters areas, ng mga theater arts workshops and seminars from the module of my coordinator in St. Joseph's College, si Albert Saldaño. Wow! Grabe, so kitang-kita ko yung bata ka pa lang. I mean, yung at the young age, yung pagiging alpha mo, sir, na talagang you work for yourself as being a leader and a strong person. So, saan mo nakuha yung ganung personality? I don't know, kasi ang parents ko naman, well, we are not, ang parents ko kasi landed. Ang mother ko landed talaga. But during those days, marami din kaming mga financial crisis. And I felt that I had to be independent because that will be my share to my family. If they will not, if I will not burden my family for the things that I need for schooling, that will help my family to augment what we need, no, or what they need. So I helped myself para tumayong mag-isa. So ganun sa pag-aaral ko hanggang college, napag-graduate ko yung sarili ko. But my parents were so supportive naman na gusto rin nilang mag-share, pero sabi ko, no, it's okay kasi kaya ko naman. And sa iba na lang ilaan yung pera because we have some financial crisis then during those days, and I don't want to burden them on that matter. So ako na lang yung bahala sa sarili ko. I don't know. Hindi ko alam kung saan ko natutunan yun, pero ganun yung naging decision ko. Ever since I was young. Kasi umalis ako sa bahay namin, I was grade 4. Elementary pa lang ako, grade 4, tumira na ako sa auntie ko. Tapos, natapos ko yung elementary ko, I was accelerated to a special class. So, ang tawag sa amin is we are fast learners. And then, napag-graduate ko yung sarili ko ng elementary. After ko maging ng elementary ko, umalis ako sa tita ko, tumira ako dun sa ancestral house namin sa Baler. Well, I lived alone with my brother naman. So, yung brother ko. So, kami ng brother ko magkasama. So, buong high school naman, since hindi ko rin kayang i-keep yung sarili ko financially, lumipat ako sa kumbento. So, buong high school naman, nasa kumbento naman ako. And then, kakahingi ako ng tulong doon sa parish, sa mga needs ko. But at the same time, humihingi rin naman ako ng assistance sa mother ko. Pero malaki din yung nagawa nung pag-stay ko sa parish kasi nakakahingi din ako ng tulong when it comes to my tuition fee. Wow. Galing. I mean, inspirasyon ka sa mga kabataan, sir, kasi parang ngayon, pag ang mga kabataan, konting hirap lang o nawalan lang ng social media, parang depressed na nawawalan na ng pag-asa. No, nakakalungkot eh. Sobrang nakakalungkot talaga yun. Kasi tayo, meron tayo, ilang taong ka na? 36 po. Pero meron tayong mga moments na
wala tayong social media noong mga panahon natin. Yes. So we know the feeling of not being attached to a gadget. Correct. Ang nakakalungkot sa kanila, wala sila nung moment na yon that they can go back to. We have a space that we can go back to because we know the experience of not having gadgets. Right. So we are really very lucky kasi pwede tayong tumalikod sa Social media. sa Mga device. sa mga device kasi we know the feeling. We know that feeling of being free from being attached to the gadget. Sila wala nun, yung nakakalungkot especially yung mga bata ngayon. Nakakalungkot, so parang hindi ko alam kung ano magiging mangyayari sa generation ng mga susunod kasi ang dami ngayon mga batang depressed, konting well, may advantage in a sense na marami kang information na nalalaman, pero yung as a social being, we are social beings I mean, you know, we are designed, we were designed by God as social beings, and then suddenly nagiging hindrance yung gadgets doon sa pagiging sociable ng mga bata. So nakakalungkot. Sana sabi ko nga kung hindi kaya ng family, kasi yun ang nasa environment mo yun ang nasa media. Kung hindi kaya ng family, kasi ako willing ako na magkaroon ng law na kung hanggang saan yung age para bago bigyan ng opportunity to have their gadgets, kasi para malaman nila yung feeling ng walang gadgets. Ang sarap nun dinaanan natin yun. Nagpapatintero. Oo, nagpapatintero ka. Tapos nag-e-enjoy ka sa mga classmates mo. Sa mga barkada, kaibigan. Wow. And yeah, I mean, isa ka sa nakikita kong tinitingala ng mga kabataan ngayon dahil nga sa role mo bilang General Luna na, I mean, yung pagmamahal mo sa Pilipinas, di ba? Yung paano mo pinakita doon. Na minsan marami nagsasabi parang hirap mahalin ng Pilipinas. So, sir, paano mo yung ginampanan mo bilang isang General Luna? Ano yung naging motivation mo doon? I don't know, kasi from the very beginning, I know that colonization is not good. Colonization is bad. It's against God. Because in the very first place, all creations are supposed to be enjoyed by the whole community, by everyone. Kasi wala naman ang Diyos na mga titulo. Wala sinabi ang Diyos na iyo yan, akin to, pagdating sa natural resources. Lahat ito sa atin. Right. So, pag ang isang bansa ay nag-colonize ng isang bansa, that's wrong. Tama. Kasi Diyos naman ang may-ari ng lahat ng nature So, naniniwala ako sa law na may law ang tao, may law ang Diyos, pero yung mag-i-invade ka ng isang country, that's unlawful. That's ungodly. So, definitely, yung part na yon, from the very beginning since I was young, para sa akin mali yun. It's like, you're going to visit my condominium, right, and you're going to make me a slave. You're going to visit me here in the condominium, and you're going to command me to serve for you. Parang Ganun na ganun yung maliit na itsura nun. And that is wrong. If this is my house, we can enjoy the house and we can partake the food. Pero hindi ikaw ang amo ko. Pareho tayo mag-enjoy doon. I mean, ganon. Pero yun. So, para sa akin, from the very beginning, mali yun. Kaya, siguro yung freedom para sa akin is napakahalaga. Kaya, yung kwento ng tungkol sa colonization ng mga Amerikano,
Very sensitive ako sa ganun. For me, it's really a no-no. It speaks to my soul na hindi siya tama at hindi siya maganda. Na dapat lahat tayo may karapatan sa ating bansa, sa ating bayan. Ang iyo ay iyo, ang akin ay akin. In a sense, no, pagdating sa mga regulasyon. Pero kung tutusin, ay lahat naman ito sa atin at hindi mo kailangang gawin akong slave sa sarili kong bayan. In fact, ang dapat nga natin gawin is mag-share tayo. Anong mai-share mo, Amerika, sa akin? At anong mai-share ko sa iyo, Amerika? Kasi lahat naman to sa Diyos. Right. Wow, so ever since pala may hugot ka na, sir. Oo. Kaya parang very authentic yung role mo bilang General Luna. Ano yung pinaka... Kasi si Jesus nga, di ba, nagalit siya dun sa, sa simbahan. Yes. Kasi ang dami mga nagtitinda dun sa church. Tama. Tapos, ginagawang negosyo yung, tapos hinihingian sila ng tax. Nung palang umpisa pa lang, yung tax na yan, panahon pa lang ni Kristo, issue na yan eh. So hanggang ngayon, ganun din. Kanino ba napupunta yung tax? Kung iisipin mo, Right. sa bayan ba talaga na pupunta yung tax? Panahon pa ng Romans, ganun na. Yeah. Ang mahirap na. At pinapatay ng bawat isa, kung sino man, ang opisyal, napapalit sa kanya. So just to stay in power, they kill each other. And that was during the years of Romans pa and Greek. Wala pa si Christ. So nung dumating si Christ, sinabi niya na mali ito. Tama. Lumampas na si Christ, namatay na si Christ, Holy Spirit na lang yung nagpapaalala sa atin. Ganun pa din. Tuloy pa rin. So parang ang laki ng struggle natin actually hanggang ngayon, nangyayari pa rin. I mean, pati itong tax na yan, hindi mo alam kung saan napupunta. So, nakakalungkot. So, I'm just speaking about God. I'm just speaking about Christ. Pero isipin mo talagang noon pa hanggang ngayon, issue na yan. Kaya, di ba, although siyempre, ang church naman, hindi rin naman siya perfect. Meron din naman siyang mga weakness. Oo, may weakness din siya na dapat din nilang i-review, no? Kasi ang kagandahan lang sa Catholic, I'm not a devout Catholic. I'm a Catholic, pero hindi ako yung fanatiko. Ang kagandahan lang sa Catholic, hindi siya nagsasabi sa'yo ng ito ang share mo. It's voluntary. Tithes, yes. Yeah, tithes is voluntary. Never naman nagsabi ang na magbigay ka ha. Ay, ano lang, voluntary. Pag merong mass, may ganun din naman sinasabing, magbigay ka na 10,000 ha. Wala. Kung gusto mo lang. Right. Hindi siya namimilit. So, yun lang naman ang gusto ko doon. Hindi siya nang tatax na, ito ang tax 30%. Ganyan. Tapos di mo naman alam kung saan napupunta. At least ang church, kahit pa nakikita mo yung simbahan, tinatayo. Yes. Although, syempre, meron din namang mga corrupt na priests. Alam naman natin din yan. May mga corrupt din ng mga officials. But, at the end of the day, hindi sila naniningil at namumuwersa. At hindi ka paparusahan pag hindi ka nagbigay. Hindi kumakatok sa pinto. Oo, hindi At ikaw umattend ng service. At hindi sila kasi sa may parusa eh. May penalty sa law ng government pag di ka nakapagbigay ng tax. Ito, voluntary lang talaga. So, kumbaga, hindi masyadong masakit. Hindi mo sasabihin, kaya kayo mayaman, kaya malalaking simbahan nyo, kasi hindi ka naman pinilit na magbigay, di ba ka magbigay? Okay lang. Ito, talagang sa ating pamahalaan, from the very beginning, I'm talking about not this pamahalaan, but ang pamahalaan ng tao, ang gobyerno, mula umpisa sa panahon pa ng Griego, hanggang sa panahon ng Romano at hanggang ngayon, nagtatax talaga, nagpe-penalty pag Tapos hindi mo alam kung anong nangyari. Kasi yung mahirap pa rin hanggang ngayon. Supposedly, ang gobyerno dapat i-solve niya ang poverty. Yes. Ba't hindi nasa-solve ang poverty? Kung tutuusin, ang daming resources ng buong mundo. So, dapat mismo ang mismong mga colonizers at ang mga presidente ng lahat ng bansa sa mundo magkaisa at mag-usap-usap kung
paano i-heal yung poverty. Kaso hindi ang nangyayari nagiging competition pa. Ano yung pinakatumatak sa yung role mo bilang General Luna? Well, lahat yun is very significant to me. From the first line to the last line, it embodied all the things that I believed in. So it's yeah. Meron ba specific line na gustong-gusto? Well, yung 16 na lines na yun, yung negosyo o kalayaan, bahay ng sarili, pumili ka. Ayun. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano, ang ating sarili. Very impactful yan. Oo. Tagos sa puso. So, which is true, no? Totoo naman, talagang kasalanan ang kalaban natin, yung sarili natin. At nakakalungkot hanggang ngayon, ganun pa rin tayo. So, yung isa pa, pero medyo ano yun eh, yung para tayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang whore. Ganun ano. Kasi parang yung reputation kasi ng quote-unquote, nung colonizer is a whore, and then nagpapauto tayo, ba't gano'n? So parang ganun yung sinasabi niya. So far, yun yung mga naalala ko. Pero maraming linya yan eh. Ewan ko kung gusto mo sagutin to, sir. Pero yung pinagdadaanan natin ngayon, yung geopolitical conflict with China, ano masasabi mo? Well, ang problema kasi ng China, hindi ko maintindihan kung bakit. May spirituality naman sila, si Buddha, di ba? So, kung hindi man sila na Catholic or hindi man sila naniniwala sa God ng Catholic, you know, when you colonize a territory, that's really ungodly. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung kanilang stamina and yung kanilang confidence para mangsakop ng lugar na hindi kanila. And nakaka-frustrate kasi ever since nabata tayo, may mga ganyan ng issue. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Parang kailan sila matututo, kailan tayo matututong maging embracing, mas encompassing, kaysa sa akin ito, sa'yo yan. Tapos yun na nga yan, aakinin ko pa. So, for me, it's also ungodly. And I'm wondering why and where they are coming from in the first place. Meron din naman silang spirituality. So nakakalungkot yung part na yun. Kasi nga, kahit ang gera, mali din naman talaga kung tutusin. Right. So nagiging dahilan na lang minsan yung gera, patatangan tayo ng arm para kung sinong mas maraming arms, siyang mag-dominate. And then yung walang arms, siya yung dapat magsasubmit. Hindi eh. Hindi naman dapat ganun. Dapat nga nagko-connect ang lahat ng mga bansa. Kasi kahit ang God, yun ang gusto niya eh. Magko-connect ang lahat ng bansa and then mag-share ng blessings. Yun ang nakakalungkot na hindi nangyayari. And yung role mo bilang Father Suarez, healing priest, paano nagsimula yun? Ba't mo tinanggap yung role mo? Well, kasi si Father Suarez kasi, madalas umattend yung mga sisters ko tsaka yung mga friends ko. Naririnig ko na si Father Suarez sa mga healing mass niya. And then, sabi ko, na-curious ako kasi may mga nagsasabi na talagang gumagaling sila. So, and then nakausap ko si Father Suarez. Nakakabilib siya. Ibig sabihin yun, no? Kasi may mga story talaga tsaka may mga totoong tao na they tell stories about the healing. May kaibigan nga ako talagang sobrang... Pero ano to, nangyari kasi ito, tapos ko nang gawin yung pelikula, no? Well, anyway, bago ko kwento yan. Sure. Nag-pray over kasi sa akin, ginanon niya ako. Tapos nakapikit ako. Pagmulat ko, nakita ko yung image ni Jesus. So, so para sa akin, isang ano yon. Hindi ako masyadong religious Sabi ko, hindi rin ako panatiko. Pero I believe in spirituality kasi. So sabi ko, it has something to do with energy. Sometimes, it depends on how regularly you connect to the energy of God. So pag mas madalas kang connect sa energy ng God, that also affects your energy. At yun din ang makaka-affect sa'yo kung paano ka mag-relate sa iba tao at sa community. And the fact na may power siyang ganon, so kita ko yung connection niya dun sa directly sa God. So, sabi ko, whether totoo siya o hindi, but I believed him, it's very interesting, no? Kasi nakakagamot talaga siya ng tao. And
Of course, naging issue, hindi naman siya perfect. May mga issue rin sila tungkol sa mga financial na dun sa kanyang mga pagpapaalam sa Vatican. Okay. At nagtayo siya ng sarili niya. Hindi naman nasama yun eh. Pinayagan ka naman ng Rome. Tama. Na-offend lang yung iba kasi feeling nila, binaypass sila, hindi sila na-overpower sila ni Father. Sa halip na nagpa-under sa kanila, gumawa ng sariling kongregasyon. Ganun, anong problema doon? Mula umpisa, ganun naman talaga eh. Tama. Ang mga congregations, nagsisimula naman yan talaga, kumbaga, ito nakita ng isa na ito yung kanilang vocation. So magtatayo siya ng isang diocese or isang order according to this kind of vocation kasi nakita niya na si Saint Peregrine or si Saint Augustine is ganito ang way of living. I want this kind of way of living. Magpapaalam siya sa Vatican. Bibigyan siya ng i-honor siya. Pero may politika rin sa loob eh. Sometimes pag feeling nung isa mababypass siya, hindi niya pa yung pinakataas sa hierarchy, hindi siya papayag doon. So yung iba naman aakyat naman sa sa taas hanggang sa I mean may mga ganun din pero kung ano man ang nangyari, I mean I think God let it happen. Right. So ayun, so very controversial at the same time nakita ko rin yung sincerity at nakita ko rin yung flaw. So sabi ko very human. So ang gandang gawin. So ang sakit lang kasi bago natapos na wala siya. Namatay. Sobrang masakit yan. And ang dami-daming signs. Alam mo kung bakit? He died 3 days before his birthday. Kung i-compare mo yan sa history ni Christ, si Christ was born, was reborn. Right. Nabuhay siya after 3 days. Father Suarez died 3 days before his birthday. So para sa akin, sabi ko, oh God, sabi ko parang napaka-symbolical, no? And then nag-birthday siya after the 3rd day, and he was reborn for me. And I was so lucky I was part of that, and he transferred me this, he parang nagbinigyan niya ako ng parang opportunity to play him. And then sabi pa niya sa akin noon, magkaka-award ka dyan. Sabi niya, whether you like it or not, magkaka-award ka. True enough, nagkaroon ako ng awards ng Best Actor sa Star Awards, PMPC. Wow. Ito ang kwentong hindi ko talaga malilimutan. After he died, nagkaroon ng COVID, di ba? Dira-dirasong COVID. So, for a year, nandito ako sa Philippines, nakakulong lang ako sa bahay namin. Every week, nag-grocery kasi bawal kasi isa lang ang tao ako mag-grocery ako tapos papasok sa loob bago ako pumasok sa bahay nagtatanggal ako ng damit diretso kagad sa so never ako nagka-COVID dito sa Philippines but I had to go to the States so pumunta ako ng States hindi pa COVID pa rin noon 2020 yata o 2020 pagdating sa States nagka-COVID ako I almost died. Oo. Kasama ko yung cousin ko, nasa isang kwarto kami. Hinihintay ko na lang yung death ko. Sabi ko sa God, sabi ko, pagod na ako. Sabi ko sa kanya, kung sinong mauna sa amin ng virus, okay na sa akin, I'm letting go. Sabi ko, kasi 10 days lang ng virus, mawawala na. Ako pagod na gumagano kasi ako, tsaka talagang nagsisquat ako para lang makahinga ako ng maayos. Hindi ako nakatulog Tapos ang consistent yung high, fever ko. Sabi ko, pag akong nauna dun sa virus, okay na. Kasi sabi ko, walang problema sa akin kasi parang nakita ko naman na yung sabi ko na-realize ko na sabi ko yung purpose ko. Right. Naging best actor na ako. Wala pa yung wala pa yung Volpi Cup niya noon. Hindi pa ako nag-Volpi Cup niyan kasi 2021 ko na-receive yun. So, alam mo kung anong nangyari sa akin? May tumawag sa akin na kaibigan ko sa LA
Sabi niya, John, sabi niya, may pupunta sa'yo, sabi niya. Si Ate Connie, sobra. Si Ate Connie, mahal na mahal ko yan talaga si Ate Connie. Si Ate Connie, sabi niya, pupunta sa'yo. Siyempre, hindi kami nagkakaroon ng ano, kasi nakakulong kami nagpunta kasi ako diretso sa San Diego from the Philippines. Sa San Diego ako nagka-COVID. Sa San Diego ako nakulong. So, bawal lumabas kasi may COVID ako. Tapos kaming lahat nagka-COVID sa buong bahay. We're 1, 2, 3, 4. We're 7. May ko-connect sa'yo, sabi niya, kaibigan ko, sabi niya si Ate Connie. Alam mo kung sino si Ate Connie? Sino so? Si Ate Connie ay pinagaling ni Father Suarez. Oh. At nung marinig niya ako na nasa San Diego ako, sabi nung kaibigan ko sa LA, sabi niya, tulungan naman yung kaibigan ko, sabi niya, si John Arcilia. Hindi niya ako kilala. Sabi niya, artista siya. Yes. Lumabas siya ng, sabi niya, ng Father Suarez. So the only reason, kaya tinulungan niya ako, dahil nung malaman niya na lumabas akong Father Suarez, napagaling siya ni Father Suarez. Alam mo kung sino ang nag-save sa akin? Nakakulong kami sa bahay. Every now and then, nagbibigay siya ng pagkain doon. Dadating lang siya, sisilipin ko lang siya sa bintana. Iiwanan lang niya yung food sa pinto, kukunin namin. Tapos, magme-message lang siya. Nag-messenger lang kami. Anong pagkailangan mo? Gamot, ganito. Lahat ng gamot dadalhin niya. Pati mga lahat yun. So, ganun ang, kaya ako nagkaroon ng hope kasi mayroong tumutulong sa akin na ganun. Tapos yung kaibigan ko na nurse, na kaibigan niya, every now and then, inaano niya ako, parang sabi niya kasi, para kang nasa nursing home lang dyan, hindi ka lang nasa hospital. So ako kasi ganito din naman ang ginagawa namin ngayon. We serve the patients through social media na, through video. It's like, so sabi niya, tamang-tama, ganito na lang ang gawin mo. Huwag ka na magpunta sa hospital. Hindi ko rin naman talaga gusto sa hospital kasi feeling ko mamatay ako sa depression. Kasi walang kang kasama sa room, walang dadalaw sa'yo. Anyway, si Ate Connie, kaya siya naging ganun ka-committed. Naging bedridden na siya, hindi na siya nakakalakad halos dahil sa kanyang kidney problem. As in, hindi na siya nakakalakad at all. Nakaganyan na siya, dinadialysis siya, payat na payat siya. Tapos ginawa sa kanya, sabi sa kanya, magpunta raw siya sa healing mass ni Father Suarez. Ayaw niya. Kasi hindi naman siya naniniwala. So, walang nangyari. Hindi siya nagpunta. After another year, may nagsabi na naman sa kanya, wala pa rin siya, hindi pa rin siya nagpunta. Hindi siya naniniwala eh. The third, feeling niya, wala na siyang hope. Nagpunta lang siya doon for the sake of. Alam mo, papalapit pa lang daw sa kanya si Father Suarez, nararamdaman niya na yung energy. Yes. What is that? Wow. Ano yun? Kung hindi totoo yun, ano yun? Ano yun? Tapos talagang pag ganyan daw sa kanya ni Father, nanginig talaga siya. Nanginig siya. Alam mo, after that day, nakatayo siya. Si Ate Connie, nanonood yan si Ate Connie. Amen. Saan yun? Hindi naman magsisinungaling sa akin si Ate Connie. Ano makukuha niya? Correct. Kasi ako skeptic din ako eh. Pero kaya siya naging committed sa akin para alagaan ako dahil pinagaling siya ni Father Suarez at ako'y gumanap ng Father Suarez. If that is not God's will or that is not part of God's plan or whatsoever, what is that? What is that? So I survived my COVID in San Diego because of her. One of the reasons, also lumaban din naman ako. Pero nag-let go na ako eh. Pero dahil nakita ko tumutulong sila consistently. Wow. So, grabe talaga yung impact sa'yo ni Father Suarez. Yeah, on that aspect, yes. So, I mean, gumanap ako kang Father Suarez, may tumulong sa akin na wala naman kaming, hindi ko nga siya kilala, di naman niya ako kilala. Pero may pagkakataon ba na nung after niya mamatay, meron bang
parang Paramdam, pakita, wala naman. Panaginip. Wala din. Pero yun, I think it's, ano pa ba yun? Right. Ano pa ba yun? I think God speaks through him, through Ate Cons. Correct. To help me. I was on the other side of the world, of the globe. And then kumonek pa siya sa akin. Nasa San Diego ako. Dito ko ginawa yung pelikula. Dito kami nagkilala. Hanggang sa San Diego, may kumonek sa akin through him. Hindi pa ba pagpapakita yun? Pagpapakita yun. And I even let go. Sabi ko, okay na ako. Ready na ako. Hindi ko sinabi nun sa family ko dito, sa Pilipinas, na may sakit ako, may COVID ako. Hindi ko sinabi. Kasi ang naisip ko noon, matetense lang sila, madidepress sila, na wala naman silang magagawa. Kasi kung mamamatay ako. Pag sinwerte ako mabuhay, gift ko na yan sa kanila na umuwi ako dito. Gift sa akin yan ng God, and gift ko sa kanila na hindi ko sila binurden. Na matakot, mag-alala, na mayroon ako, at least dumating ako ng buhay. Amen. Yeah. Praise God. Nabalita ba yan, sir? Hindi ko kinuwento yun kasi may ano nun may mga problem. Ngayon ko lang ito nakwento kasi may mga issues kasi nun about mga COVID quarantine, ganyan. So, hindi ko na kinuwento yan kasi idinaretso kasi ako nung umuwi ako dito from the States to Manila. Idinaretso ako ng ambulansya sa bahay. Hindi ako i-quarantine. Kasi kinausap ako may kinausap akong psychiatrist. Kasi parang for humanitarian reason, kasi nagkaroon ako ng depression after that kung magka-COVID. So sabi ko, hindi ko alam kung kakayanin ko yung quarantine, baka tumalon ako sa bintana. Kasi I was so depressed. So sabi ng psychiatrist, sumulat sila sa kinauukulan na hindi ako pwedeng i-quarantine. So from nagka-depression ako nun. So pagka dating ko dito, inambulansya na ako. Pero diniretso ako sa bahay. So doon na ako minonitor ng barangay. Hindi na ako nag-quarantine. So hindi ko nakwento yan kasi ayokong magmukhang I was privileged. Right. Kaya hindi ko na, kasi connected lahat yun So ngayon ko lang nakwento. But I was not privileged. It was a for humanitarian reason. Kaya ganun ang ginawa sa akin. Paano naka-apekto sa buhay mo, Faith, may pagkawala ng iyong ama nung, I think, COVID? Hindi naman COVID yung sa father ko part ng old age. Kaya lang, that is within the pandemic. So hindi ko siya nailibing. Kasi he passed away in the province in Valero Aurora. I was here in Manila then. Ang father ko kasi noon, inalagaan ko bago nagka-COVID, inalagaan ko ang father ko sa amin. And bago nagka-COVID, turn na nung sister ko. So inuwi na siya sa Valero. Nung mawala ang father ko, I felt that I have done my part sa father ko. Kaya kumbaga, nakasama ko siya, pinatawad ko siya dun sa ibang mga misunderstanding namin. Totally, ang luwag ng pakiramdam ko nung bago kami naghiwalay, and nung nawala siya, maganda ang pinagsamahan namin ng father ko, na alagaan ko siya. So hindi masyadong masakit para sa akin kasi ang father ko noon nagkakaroon na ng konting Alzheimer Okay. So para sa akin yung nilet go ko talaga siya. Mga 3 araw lang after dumating sa akin yung pinakamasakit na mabigat na suddenly hinahanap mo siya. So umiyak lang ako ng sobrang matinding malalim na pain. After that, wala na. Ganon din yung brother ko. Yung brother ko, COVID talaga. And
ano siya eh, may comorbidity. Yeah. So kasi mayroon siyang problema sa sugar. Bago pa magka-pandemic, gusto niya he's actually asking to die. Gusto niya laging, di na joke na lang namin, pero he's asking for his own death. Kasi ang sakit daw ng kanyang paa, it's either ipapuputol na yon, wala namang mangyayari pag pinutol yung dalawang paa, titiisin niya yung sakit. So nandun na siya sa stage nun. So wala pang pandemic, kinihiling niya na yung death niya. So para sa akin, masakit dahil mawala yung kapatid mo, pero kung feeling mo nung mangyari yon is it is actually a freedom for him, parang isinurrender ko siya totally sa God. Ang pinakamasakit sa akin yung sister ko, the youngest. Yun ang up to now, hindi ko pa rin ma-post na nawala siya. Ilang beses na ako nag-a-attempt na papalitan ko na yung cover ko kasi hanggang ngayon, magmula nung mawala siya kasi 2021 2024 na. Sinisip ko nga, tama ba ako? Ibig sabihin, mali ba ito? Parang feeling ko kasi pag sinabi kong ang sinasabi ko kasi lagi wala na siya. Pag sinabi ko kasi napatay na siya, parang end na. So parang hindi ko masabi yon, hindi ko nga siya pinost eh. Naglagay lang ako ng angel dun sa profile ko at saka yung God's Christ Resurrection. Yung angel na yon, iniisip ko yun yung kapatid ko, and then the Christ Resurrection is she will resurrect just like Jesus. Hanggang ngayon di ko pinapalitan yon ng ibang. Pero yung meron kasi akong account na John Arcilla fan page eh. Doon mas maraming follower ako. Ito talagang ano lang, yung common lang na follower. May limit kasi di ba hanggang 5,000 lang. Yes. Yun yung personal ko, hindi yung fan page. Doon ko nilagay yun kasi nandun ang family and friends. Hanggang ngayon hindi ko alam eh, hindi ko alam. Kasi hindi ko alam kung tama ba ako sa ginagawa ko. Well, I'm asking God now kung tama ba itong ginagawa ko kasi mali ba yun? Baka na hindi ko pa ba siya let go? Or mali ba? Kasi ang feeling ko kasi ang bata pa niya, ang feeling ko dapat ako yung mauna, hindi siya. So I'm asking God now. I have already accepted that she's gone. I want to accept that she's gone. Alam maluwing napatid ko. Sobra. Well, lagi kong sinasabi, I mean, it's His will, no? It's His will. Pero ganun, hindi ko pa siya makwento na, lagi kong sinasabi, wala na siya. Hindi ako makapag-post about her. Kasi nakapag-post ako tungkol sa father ko, sa kuya ko eh. Yung about her na I'm letting her go, na wala na siya, na wala, hindi ako makapag-post. Basta sinasabi ko lagi, I love you, I love her. Well, lahat naman kasi sila hindi ko nakita eh. Hindi naman namin sila naburol. Diretso-diretso sila. Oh. Hindi namin sila naburol na tatlo. Oh. 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 And during the time of my youngest sister, nasa nasa Provinciano. I was taping in I was in a locked-in taping in I was in Ilocos nung mawala siya. In fact kasi nung mawala siya, ako ang nag-instruct sa mga anak niya. May kambal kasi siya na ganito, dali niyo siya dito, gawin niya. Kasi tinatawag sila sa akin eh. Kaya hanggang sa mawala siya, nasa linya ako.
But I was so happy that before she passed away, she told me that she loved me very much. Kasi pinadalan ko siya ng maliit na portable na oxygen. May nagtatalo kasi sa isip ko na parang deserve ba niya na mawala? Or nawala siya because of corruption? Kasi during those times, may nawawalang 40 billion sa pamahalaan, samantalang pwedeng-pwede magpatayo ng hospital at magpatayo ng facilities. Ayaw niya magpa-hospital kasi wala punong-puno ang hospital. Ayaw niya magpa-facilities kasi natatakot siya sa facilities, mga kwento tungkol sa facilities. Hindi sila pinapakain. Tapos, nagtatakot siya kasi mahihiwalay siya dun sa anak niya epileptic. So, nilalagay ko na lang na yung consequences na yun, pag tinignan ko yung batas ng tao, she died of injustice. Kaya ang sakit-sakit sa akin. Feeling ko hindi pa siya dapat mawala. Nawala siya dahil takot na takot siya magpunta sa hospital kasi walang mapaglagyan sa hospital. Takot na takot siya magpunta sa facilities, walang facilities na maayos. Samantalang may nawawalang 40 billion sa Department of Health. Yeah. How ironical is that? Yes. Sa batas ng tao, ang sakit-sakit sa loob ko nung feeling ko that is unjust. Pero sa iniakyat ko sa batas ng Diyos, sabi ko, ikaw ang nakakaalam kung bakit nangyari ito. So, kaya ko lang na-accept dahil idinadaan ko sa mas mataas na sagot. Na siyang nakakaalam, it is what it is. Nangyari ang nangyari. Baka hanggang doon na lang talaga siya. So, it is given. So, kaya ko siya na-accept. So, nakita ko na lahat pala ng buhay mawawala rin. So, lahat ng kung ano man yung pinagpagawa ng pinagharapan mo. So, might as well mawawala rin. So, might as well just enjoy what you have now. Just enjoy your relationship with God. Just enjoy mo yung purpose mo na nakasenter ka sa Kanya para sa akin kasi nawawala yung pain. Pag ganun. Parang nakikita ko, ayaw naman ng Diyos na hindi kasi ako naniniwala na gusto ng Diyos na maghirap ang tao. So, pag naghihirap ako, hindi ito gusto ng Diyos. So, I'm lahat ng aking mga burdens, iniakat ko sa Kanya. I need to be happy. I need to be happy because God wants everyone to be happy. Amen. Because God is fair. Amen. Hindi ako naniniwala na ang buhay ay unfair. Yung kasabihan na yan, hindi ko yan pinapaniwalaan that life is unfair. No. I am the perfect John. I'm not a perfect human being, but I am the perfect John. You're the perfect you. You are the perfect you. Kung ano man ang meron ako ngayon, fair sa akin yun. Hindi dahil sa unfair sa akin ang buhay. Right. Mas naniniwala akong life is what you make it. Kung mahirap ka, hindi mo pa nare-resolve yung mga dapat mong gawin at yung kapangyarihan mo para makaahon ka dyan. Amen. Ganda nun. I don't believe in life is unfair. At saka yung tao ka lamang, no. Tao ako. Hindi ako naniniwala na ako ay tao lamang, no. Tao ako. Kaya gagawin ko to. Amen. Meron akong kapangyarihan. We are created a little less than God. Nasa Biblia yun. We are created a little less than angel. A little less. Idagdag mo siya. O di, whole ka. Kung wala sa iyo ang God, you're just a little less. But if God is with you, you are a whole. You are perfect. Amen. Kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon, kung nasan ka man, para sa iyo yan. At ikaw ang may gawa niyan.
Walang ma-unfair sa'yo. At hindi tao ka lang. Tao ka. At pag tao ka, kawangis mo ang Diyos. Magagawa mo ang dapat mong gawin para marating mo ang gusto mo. Kasi naniniwala ako sa guidance din talaga ng ano kaya ako malakas eh. Pero wag niyo sabihin na perfecto ang buhay ko. I mean, dumating ang point na gusto ko siyang i-question kung totoo siya. Doon ang depression ko. Nung nagko-question na ako kasi after nung COVID, namatay ang natay ko, namatay ang kuya ko, tas ito, bunso. Doon na ako na-depress. Doon ko na kine-question. Wala naman palang halaga ang buhay. Wala rin naman pala kaming lahat. Anong pinaghirapan mo? Walang silbi lahat. So bakit ako nandito? So na-depress ako. Kasi wala naman palang meaning lahat ng to. And then I had to go back to my faith para magkaroon ulit ng meaning. Kasi kung hindi talaga, wala palang meaning. So I chose to believe. It's a choice. It is a very conscious choice. Kasi pag ikinokonek ko sa Kanya, yung sarili ko, nagiging whole ako. Nagiging centered ako. Pag binibitawan ko siya, at binibitawan ko yung center ko, naniniwala kasi ako dun hindi ako kasi traditional that God is within me and I am within Him. Akin yun Hindi ko alam kung saan ko nakuha yun or basta nasa center ako. Nawawala yung depression, nawawala yung anxiety. Wow. Some people call it universe. Some people call it flower, Buddha, whatever. But for me, it's still God. Sa mga viewers po natin na hindi nakakalam, right now, di ba meron ka di po mga tinutulungan ng mga bata. Yung foundation ko. Yung foundation mo. Hindi kasi nag-start yan, wala akong magawa ng summer kasi nag-theater arts ako since I was 12. Nag-workshop na ako sa National Media Productions, nag-workshop ako sa PETA. So, mula pagkabata, ng high school, nagbibigay na ako ng workshop sa mga communities ng acting. Nung panahon ng mga SARS, di ba? Ano pa yung isa pa, bago yung SARS? May isa pa. MERS? Ano? Yeah. MERS. Yan. Panahon ng mga MERS, mga SARS, ang dami mga batang natakot na ayaw nang pumasok. May mga report sa school ng mga batang ayaw pumasok, natatakot sila na pumasok, natatakot sila, mahawa sila kung saan. Bago itong COVID na to, no? Bago pa to. Ano na ako nun lumalabas na ako sa TV. So naalala ko, sabi ko, magbigay kaya ako ng workshop sa mga bata. Gusto ko silang matulungan kung saan nila i-channel yung mga fears nila, mga takot nila. Nagpa-advertise ako ng acting workshop. So, ang aking ang tuition fee ko is 8,000 pesos per head. Ano yun? 3 weeks. So, may free merienda. Tapos, 3 weeks. Tapos, ang kanilang showcase sa CCP, kasi sponsor ko ang CCP. So, tapos may pagkakataon pa sila na pwede kong isama sa mga show ko or pwede ko silang i-recommend siguro sa mga talent agents. Yeah. Pero more or less, ang naging reason ko nun, kaya gusto kong magbigay ulit ng workshop, dahil nagbibigay na ako ng workshop nun pa, is to give these kids a channel para magbigyan sila ng opportunity na ma-channel nila yung fear nila, yung burdens nila sa arts. Anyway, so natuloy. Siguro mga 10 yung mga 10 o 15 yung yung estudyante ko. Kinonvert ko yung bahay, yung tinitirahan ko sa Parañaque. Tinanggal ko yung sala, doon ko ginawa yung workshop. Tapos may isang bata na hindi umattend. Kasi nagtaka ko.
Pangalawang araw, hindi ulit umattend. Sabi ko, anong nangyari? Sabi ko kay nalimutan ko na yung name niya. Hindi po namin alam. Saan natin siya contact? Binigay ako ng number. Tinawagan ko yung number. Lola niya. Sir, pasensya na po kayo. Hindi po siya makakapasok na kasi wala na po kaming pangbayad. Kasi nabayad niya na yung 2,000 eh. Oh. So, mayroon pa siyang 6,000. Oh. Wala na po kaming pangbayad, sabi niya. Hindi ko na po mahulugan kasi inutang ko lang po yung pambayad ko nung malaman ko na magkakaroon kayo ng workshop. Sabi niya, isang magandang opportunity para ipasok ko yung apo ko. Sabi niya, kasi po para naman may gagawin siya, tsaka parang magaling po siyang sumayaw. Ha? Inutang lang daw niya yung kinang tuition. Sabi ko, papasukin mo siya. Papasukin mo siya, sabi ko. Hindi niya siya mag-aaral ng magbayad. Hindi ko sinabi dun sa iba para... So, pinapasok siya, tinapos niya ang bono, hindi ko na pinagbayad. Nung sumunod na taon, sabi ko, magbibigay ulit ako ng workshop. Hindi na ako magpapabayad. Sa community na ako magbibigay ng workshop. So nag-open ako, nagsimula lang yung foundation na yan sa pagbibigay ko ng workshop ng libre sa community. So nagbibigay ako ng theater arts workshop, tumutulong sa akin sa iba sa dancing, sa singing, ako sa acting, sa theater arts. Yung mga kaibigan ko, grupo namin, sila Sunny Lardizabal. Hanggang sa tuloy-tuloy na yun, ang ganda ng resulta kasi nagkakaroon sila ng mga showcases about, ginilagyan ko ng theme, environmental. Kasi that time kasi nagsisimula na yung yung issue about sa climate change. So ginawa ko na yung theme nila, mga play nila, mga kanta nila, mga dance nila tungkol sa preservation of the environment. So sabi ko, bakit hindi ko pa ito gawing foundation? So ginawa ko na siyang foundation, in-applyan ko siya ng foundation sa SEC, nakapasa ako, pinaupa ko ito, may umupa sa akin ito, 1 million. Oo, sa isang taon, ito, umupa sa akin ng isang taon, 1 million. So may nailagay ako nun na pera, kasi kailangan mayroon kang 1 million na ilalagay sa foundation. So nakapagtayo ako ng foundation kasi may nag-umupa dito ng 1 million, ng isang buong, actually 900 something, kaya dinagdagan ko na lang. So na-open ko yan. So ayun na naging program namin, nagkaroon ako ng tutorial program ng science, math, and English. Bukod dun sa sining kalikasan is yung theater arts arm. Tapos meron na akong program para sa parents, yung fitness program. Tapos meron na akong program para sa mga stray animals, ganyan. So dumami na yung program. Dahil on hand ako, ngayon, honestly speaking, wala na yung ibang program. Nandiyan pa rin. Pero hindi active. Ang nagsusuffice ngayon sa budget ko, kasi ako lang naman ang nagbabudget yung tutorial program. So tuloy-tuloy yun. So I'm so happy with my volunteer teachers kasi up to now, since 2008, tuloy-tuloy pa rin yung program. Wow. Nagtuturo sila. Alam, yung mga teachers kasi, yung frustrations nila ngayon sa school, kasi iba na ngayon ang mga sa public, nire-reprimand sila pag nagbagsak sila ng bata. So mag-aano sila ng bata, magpapasa kahit hindi marunong bumasa, hindi marunong mag-spelling. Tama. Ang naapektuhan ngayon yung quality ng education. At saka yung resulta sa mga bata. Tama. Sa public naman, nire-reprimand din sila pag sila ay nag-ano. So, baliktad na. Nung panahon ko, ang teacher mo ang guide mo. Ngayon, hindi na. Ang teacher na ngayon ang inaapi sa school. Pag binigyan nila ng grade nung ganito yung pupunta ang magulang, bakit ganito ang grade ng anak ko? Yes. Kasi hindi siya, ayun ako. Pati ang bata magtatanong ngayon, bakit po ma'am ganito ang grade ko? Ibang klase ngayon ng school. So, itong mga teachers kong ito, ang daming frustration sila sa school. So, doon sa foundation ko na nag-tutorial program, nagagawa nila lahat ng gusto nila. So, lahat ng frustration sila ngayon, nai-heal nila dito sa, sa aming tutorial program. So, I felt that I found a venue for all the things that I want to do.
para hindi na ako umaangal-angal sa sa mga dapat nakikita mo. Sa nakikita ko. Sabi ko, gagawa na lang ako ng share ko. Nahirap umangal kasi kung ano pang sasabihin sa iyo. Sabihin pa nila kung dumalabang ka sa... hindi. Nagko-comment ka lang naman. Wow. So, until now, tuloy-tuloy pa rin. Oo, tuloy every Sunday. May mga less than 100 yung student namin. Ano yan? Yearly yan. Year-round yan. Sabi ko nga sa'yo, since 2008 pa yan eh. Talagang every Sunday na doon? Every Sunday. Hindi ako, yung teachers ko. May 13 akong teachers na from public and ano. Pero siyempre, dumadalaw ako minsan. Pero hindi ako nagtuturo. Ibig ko sabihin, on hand ako sa supervise. So, at ang finance niyan ako. So, yung mga teachers ko, ako rin na kasi wala naman silang sweldo. So, may snacks, pamasahe, pati mga bata, ang mga school supplies. So, sa akin lahat yan ang gagaling. Meron akong mga teachers before na volunteers ko na naka-base na sa States. Minsan nagpapadala sila ng tulong. Mga maliliit lang, mga $100, $50. Maka-augment lang sa needs. So, nakakatuwa. Pero kung mayroon talagang gustong tumulong, kailangan ko po talaga ng tulong kasi ako lang po yung mag-isang gumagastos. Paano nila pwedeng gawin yun, Sir John? Well, meron kaming bangko ng BPI at ng Capable Foundation. It is called Capable Foundation. Capable Foundation is actually an acronym for Care and Protect Life on Earth Foundation. It is an environmental foundation, but we give social services to the underprivileged. Kapalit noon, bibigyan namin sila ng consciousness sa kanilang responsibility towards their environment. Kasi sa aming research, mismo ang mga depressed area na naniniwala na ang the depressed area people who believed that the climate change is just a myth. Their parents and these kids believe that the climate change is just a myth. No, but they are actually the main source of the clogging of our rivers, of our sewerages, because of their squattings. They usually belong to the squatters area, and this where the trucks of trash are coming from. Diba? Yeah. So sila yung pinanggagalingan, and yet sila yung naniniwala na hindi totoo ang samantalang. So it's very ironical. Although maliit lang naman yun, hindi lang naman yun ang dahilan. Pero isa yun sa dahilan. Isipin mo ang dagat natin, ang basura, pag nakita mo rin, plastic. Ang plastics. At ang plastic, pag sinulog mo, ito. Although mas may malaking dahilan. Ang malaking dahilan, yung mga carbon monoxide na nanggagaling, ini-emit ng mga sasakyan, human activity, ng mga factories, ng mga multinational companies na dapat nire-regulate din nila kasi darating ang panahon, pag wala na magtatrabaho sa'yo, anong mangyayari? Sinong bibili ng produkto mo kung walang ibibili kung walang ibibili yung tao ng produkto mo kasi wala na silang trabaho, paano ka magsusurvive? So, kailangan ngayon pa lang ang mundo nag-uusap-usap na. I mean, even the negosyantes, the officials, mag-usap-usap tungkol dito. We have to solve poverty, to solve the education problem. Dapat ganun kalaki ang pinag-uusapan. Kaso ang nangyayari kasi ngayon, kanya-kanyang singhap. Everybody wants to just to help themselves. You know, parang hindi nag-work as community, as a world community. Kanya-kanya nang try to save themselves because of greed. Isa, gusto kong ganito. So, hindi na, sa halip na isolve yung problema ng mundo, yung sarili lang niya ang iniisip niya. So, nagiging individualist lahat ng tao. Yung community life, yung world community life na papabayaan. So, lalong tumitindi yung crisis natin. Sa lahat ng aspect, political crisis, economical crisis, environmental crisis, lalong tumitindi. Kasi hindi na pag-uusapan ng husto ng buong mundo. Wow.
kasi nagagalit yung ibang mga businessman, pag pinag-usapan yon, maapektuhan yung business nila. Eh, sandali lang. Pagdating ng panahon at wala nang bibili ng product mo kasi walang trabaho ang tao, ano mayayari din sa'yo? So, kailangan ding mag-usap-usap talaga lahat. Everybody has to sit and think, how are we going to solve this crisis? Hello mga ka-Faith, if you want to support the ministry of Sis Carmela, para bilhin po ang kanyang gawang beeswax candle, and kung di ka familiar dito sa beeswax candle, ito po ay sinabi ng ating mga Catholic saint regarding sa 3 days of darkness, na ito lang daw yung kind of candle na sisindi pag 3 days of darkness na. Pero ito ay isang private revelation, okay? Hindi po tayo fino-force na maniwala dito. Pero kung ikaw ay interested mag-avail ng beeswax candles, and ang beeswax candles naman ay hindi lang naman to for 3 days of darkness. Kung titignan mo ay maraming benefit din ang beeswax candle kasi pure po siya at natural. So maganda siya sa environment. If you want to avail this beeswax candle, you may contact Sis Carmela dito sa number na makikita nyo dito sa screen. Okay? So paki-text or paki-Viber na lang po siya. May some comment and question dito from Beatrice. Okay. Hi, congratulations having the elusive Sir John Arcilla on your show. Very few people know that if he hadn't pursued theater, he might have considered a religious life. I believe his life in the province shaped his ideals. Ano to? Alive? Yung kumuha po ako ng question. Okay. Yun. Pero live ba ito? Hindi po, recording. Tapos, please send him my warm regards and prayers for his continued success, protection, and guidance. Thanks from one of his TFF theater fan friends. Thank you. Thank you so much. Thank you. And from Reynelyn Semilia, paano niya nagagampanan ng napakahusay ang malademonyong characters sa Encantadia? Ande, kasi lahat naman tayo nagagalit. Diba? Kasi Jesus nga nagagalit eh. Ilalagay mo lang yung lahat ng anger mo doon sa role mo, sa character mo. Lahat ng pinanggagalingan ng frustrations mo, ilalagay mo doon. And then, lahat naman tayo may side na ganyan. Pero inilalagay natin yon sa isang... We have a choice where to put our anger, where to put a certain kind of emotion. And for me as an actor, napakaswerte ko kasi nagiging catharsis yung pagiging actor mo na. Nai-place mo sa isang place yung lahat ng frustrations mo at anger na nagiging character. And natututo pa yung audience. Yeah. So, lahat naman tayo may kindness eh. Lahat ng tao may kindness. Kailan ko kailangan gamitin naman to sa isang klase ng aking role? Lahat tayo meron yan. Meron tayong insecurity. Kailan ko naman gagamitin yung insecurity ko sa isang klase naman? Meron tayong envy. Kailangan natin ko gamitin itong envy na to sa isang klase naman. So, ganun yan. So, that's why I love this kind of work is because I can channel all different kinds of emotions into a certain character to play in a story. So, sa akin lahat galing yon. At gusto kong maging totoo lahat yon para pag may nanood sa akin, makarelate siya sa akin na ganun pala ang buhay. Because I want to it's not advocacy. My purpose while I'm doing this work as an actor is that makasalamin. I want my work to be a reflection of what is going on in my audience's lives. Pag pineke ko yung aking role, acting lang yan. Hindi sila masyado makaka-relate. Isipin nila, kwento lang yan. Pero pag nakita nila yung truth doon sa ginagawa ko, they can relate to me and they can see themselves and their real life that is actually happening in front of them while watching the roles and the stories I do. Yeah.
Actually, napanood ko yan nasubaybayan ko yung Encantadia na yan and kuha mo talaga yung trigger namin dun Kaya as much as possible, gusto kong manggaling sa truth yung lahat ng ginagawa ko. After yung role mo yun, buti natatanggal mo yung hindi ka na-attach doon. Oo, totoo. Hindi naman totoo yung... Hindi ko alam sa... I'm just speaking for myself, pero yung ibang mga artista na nagsasabi ng gano'n na hindi sila makaalis, hindi ko alam kung bakit or kung bakit nadadala nila somewhere o na... Sa akin hindi. Kasi... Lahat naman tayo may ganun Lahat naman tayo may anger, lahat tayo may ganun. Hindi pwedeng wala ka nun. Every single second nangyayari yan sa tao. Turn off mo lang pag di mo kailangan. Turn off. Kailangan ko to. Okay, good. Turn on. Bakit? Acting, gagamitin ko kay Hagorn ngayon to. O at least, I have a permission na gawin yon through a role and through a character. Yeah. Kaysa sa magwala ako sa labas ng bayan na wala naman ako role, kundi ako lang si Jan Arcilla, inilabas ko lang yung galit ko. Hindi ko chinala sa character. Ano mangyayari sa akin? Baka ikulong ako o kaya sabihin ng mga tao, baliw to. Si Jan Arcilla. Kaya ang saganda ng namin, ang saya ng trabaho ko. Kasi na-channel ko sa isang character yung aking lahat ng frustrations, lahat ng klase ng emosyon na gusto ko. And then, I was able to tell stories that could reflect some people's lives, and definitely they can get something or lessons out of it. So, ang sarap. Para sa akin, yun yung purpose ko. Wow. So, hindi ito simpleng artista ko. Hindi Hindi ganun. Hindi ganun lang yun. Whether you like it or not, nakaka-inspire ka at nakakasira ka o either nakakasira ka o nakaka-inspire ka sa mga ginagawa mo. So, dapat yung gagawin ko is makakatulong sa community building or sa pag-heal ng kapwa ko tao. Kung hindi man ako naging psychologist, kasi that's my frustration psychologist. Iyan ang elective ko sa college. Wow. At least sa ginagawa ko, nakaka-heal ako ng mga broken hearts and lost souls. Yeah. Through the characters I do, through the stories I create. Wow, yeah. And every role na ginagampanan mo talaga tumatatak ka talaga sa bawat Filipino surgeon. Yun ang gusto kong mangyari kasi it is conscious. For me, it is very conscious. I do it deliberately that I have to create a character that can help people think about themselves and think about what's going on in our societies. So far, may pangarap ka pa bang gawing roles in the future? Marami. Kung ano yung dumating. Isipin mo naman, ilang billion ba ang tao sa mundo? Wala namang magkakapareho, di ba? So, ibig sabihin, ilang billion pa ang pwede kong gawin na klase ng character, di ba? So, walang katapusan yun. Wala namang pare-parehong tao. Pero curious ako, gumawa ka na ba ng comedy? Oo. Kaming beses sa theater, nagko-comedy ako medyo comic yung role ko sa Magkaribal, yung si Tatay Hermes na tatay ni Bea Alonso. Yeah. Oo, tama. Tandaan ko. Tatay ako sa That's My Amboy sa Channel 7. Tatay ako ni Fortaleza ni Barbie. Tatay ako ni Barbie Fortaleza sa That's My Amboy, and that was a comic role. Isa yun sa pinaka-paborito kong role. That's in GMA. Wow. In Channel 2 naman, the one with Bea Alonso, Magkaribal. So, I also do that. And from sabi ni Christian Dave Ordonio, Sir Jan Arcilla is also a friend of my aunt who is a Benedictine nun. Oh, yeah. Benedictine nun, yes. Yeah, kasi yung isang tita ko, naging Benedictine nun doon. And that's one of the reasons kaya hindi natuloy yung mom ko. Kasi pinull out siya. Sabi ng mga elders, tama na ang isang madre. Lumabas ka na dyan sa kinuha ang nanay ko. That is, Benedictine nuns, dyan yung isang tita ko na naka-assign at naging mother, pero she's gone now. So, ang dami-dami talaga nagdadasal sa'yo, Sir Jan.
I need that. Yeah, we need that. Amen. And especially pag may mga role kang ginagampanan at marami ka rin nadadala na tao. I mean, yung emotion and yung sabi mo healing. Especially yung ginampanan mo General Luna na nabuksan yung mata ng mga tao sa nangyayari, which is sa government. Ganito lang kasi yan eh, tamo ha. Pag mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang tao at mahal mo ang bayan. Amen. Hindi mo pwedeng mahalin ang bayan mo at hindi mo pwedeng mahalin lang ang tao pero hindi mo mahal ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang bayan at ang tao. Kaya kung hindi mo mahal ang bayan at ang tao, hindi ako naniniwalang mahal mo ang Diyos. Hindi. Pag hindi mo totoong pinaglilingkuran ang bayan mo, ang kalikasan at ang tao, hindi mo totoong mahal ang Diyos. Hindi ka totoong sentro sa Diyos. Nasa panatang makabayan natin yan eh. Makatao, makabayan at makakalikasan. Maka-Diyos, makatao, makabayan at makakalikasan. Panatang makabayan natin yan sa Pilipinas. Kaya walang magsasabi sa akin na ako lumalaban sa gobyerno, ako nagsasalita. Hindi. Nasa panatang makabayan natin yan. Pag maka-Diyos ka, dapat makakalikasan ka, makatao ka at makabayan ka. Hindi pwedeng hindi. Kung sinasaktan mo ang kababayan mo, hindi ako naniniwala maka-Diyos ka. Makes sense. Wow. Pag niloloko mo ang bayan mo, hindi ka maka-Diyos. Ganda nun, sir. Siguro, last question. Ano yung gusto mong iwan sa mga kabataan ngayon na maging mensahe na iniidolo ka? Paano ba maging isang John Arcilla? Isa lang naman akong normal na tao, pare-pareho lang naman lahat tayo. Uulitin ko lang yun. Hindi tayo pinanganak sa mundo para sa ating sarili. Hindi ako naniniwala sa self-love. When you say self-love, you love yourself. That's why you will know how to love others. Amen. Kasi kung alam mo ang pangangailangan mo bilang tao, ganun din ang pangangailangan ng lahat, ng bawat isang tao sa mundo. Kaya hindi mo sila dapat saktan kasi hindi mo dapat gawin sa kanila yung ayaw mong mangyari sa pagmamahal mo sa sarili mo. Yun kasing paniniwala ng mga tao ngayon is yung self-love ends with self. No! Kaya maraming nade-depress kasi akala nila, kailangan ko tumalikod sa society ko dahil gusto kong mahal ko ang sarili ko. No! Pag mahal mo ang sarili mo at matibay na ang core mo, hindi mo kailangan tumalikod sa kahit na sinong tao. Bakit? Kasi pag guided ka na at matibay ang source mo, lahat mismo ng masasama sa paligid mo, hindi lalapit sa'yo. Sila mismo magpo-propel. Correct. Silang lalayo kasi hindi ka nila kayang makasama kasi you are in your center. Amen. Because you know how to love people. Because loving the self is knowing how to love others. It will not end of loving just yourself. Self means person. That means you know the feeling of every person because you are a person. It should not end with just loving yourself. Yun ang ayaw na ayaw ko ngayon na connotation ng mga nagsasabi ng self-love. Self-love does not end with loving the self. If you love yourself as a person, that means you now have the capability and the knowledge how to love other person. Dapat mas marunong ka na ngayon mag-tolerate at umintindi ng iba. Because that is your purpose. As a person, that is your purpose, to help others.
Kasi pag kaya mo nang tulungan ng sarili mo at malakas ka na, ang susunod dyan, may inspire mo na yung mga tao sa paligid mo. Tama. Hindi mo kailangan tumalikod sa kanila, I cut my relationship. No! Hindi mo kailangan ikat ang relationship mo. Sila ang magkakat niyan kasi hindi na nila makita yung significance nila sa'yo. Kasi you are in your center. Because you are with God, or you are, masyado kasi nga, baka sabihin nila masyado akong preachy. If you are already confident that you're doing well, yung mismong mga masasama ang intention, sila yung mismong slowly magdi-drift away from you. Hindi mo kailangan tumalikod. Pag tumalikod ka, that is a weakness. The toxic people, even you're being surrounded by toxic people, hindi ka maapektuhan at all because you are healed. You are in your center. Amen. Hindi ko maintindihan yung tatalikod ka at puputulin mo ang relasyon mo sa iyong toxic na kaibigan, sa toxic na kapatid. No! Hindi mo nga mararamdaman yung toxicity nila kasi you are grounded. You're in your center. You are your core is intact. Yes. Sila ang lalayo, sila na ang hindi na nila alam kung paano kanila i-approach at kung paano sila sa paligid mo. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataon kasi hindi na nila makita yung magdi-diminish yung power ng kanilang negativity. Yung power ng toxicity nila mawawala kasi hindi magko-connect dun sa core mo. Tama. You don't even need to cut it or to turn your back. In fact, yung dahilan na yung turn your back and cutting the ties is making all of us antisocial. Kaya ang daming nadidepress na tao. Tinalikuran mo yung sarili, yung tinalikod mo sa society yung sarili mo, you are a social being. You are supposed to be with your society. Itatalikod mo kasi toxic sila. Hindi. I-heal mo yung sarili mo, patibayin mo yung core mo, and embrace everything. Yung mismong hindi nila makita yung significance, mawawala sila unti-unti sa'yo. Hindi mo sila kailangan. In fact, hindi sila mawawala. Mahihil sila pag napunta sila sa periphery ng paligid mo. Pag di nila kaya yung healing, mawawala sila, magdi-drift away. Kasi pag nakikita nila nakikita pa nila yung significance mo sa buhay nila, magsistay sila hanggang sa mahil sila. Yung di na nila makita yun kasi sobrang negative nila, ikaw nasa positive na, magdi-drift away sila slowly. Mapupunta sila kung, that's molecules, that is science. That is physics. Yung mga sakit, they go together. Yung good cells, they go together. So, hindi ko maintindihan yung sinasabi. Once na tumalikod ka sa society mo or sa isang tao, because toxic sila, kinakat mo yung responsibility mo at yung power mo as a human being, as a social being, because human beings are social beings. We cannot live alone. Paano mo sasabihin tatalikod ka sa society mo, mabubuhay ka mag-isa? Saan nang gagaling yung pagkain mo? Tinanim yun ng kapwa mo tao. Correct. Di magtanim ka ng sarili mo, hindi. Saan nang galing itong upuan mo? Ginawa ito ng mga manggagawa. Sino nagtayo? Mga karpintero. Paano mo sasabing tatalikod ka sa buhay mo ng ibang tao? Tatalikod mo? No. Nandito lang ako mag-isa dito sa Ha? Paano? Yung kinakain mo galing doon sa palengke, yung palengke galing doon sa tindera. Lahat yan dumaan sa mga tao. So hindi mo pwede sabihin na kinakat mo ang sarili mo sa tao. We are social beings. We are connected. Mula nang ipinanganak tayo.
Pinanganak ka ng nanay mo. 9 na buwan ka sa nanay mo. Connected ka sa isang tao. Nung pinanganak ka, sinelebrate ka ng buong pamilya. Nung bininyagan ka, sinelebrate ka ng buong community. Nung nanganak ka, pinanganak ka ng doktor at nurse. So mula pagkabata at pagkabuo mo nang buuhin ka sa tiyan, 2 tao ang gumawa. Community ang nag-celebrate sa'yo. Paano mo sasabihin walang silbi ang tao, ang tatalikod ka sa community mo? Dahil toxic sila, whatever. No! You cannot do that. Kaya tayo nade-depress, kaya nagkakaroon ng anxiety dahil tumatalikod tayo sa nature natin as human beings. We are turning into an individualistic animals. I'm sorry, parang nag-preach na yata ako na kung Napakaganda, very real talk, at I'm sure very authentic at kailangan marinig yan ng mga kabataan ngayon. Yun, so yun sana yung gusto kong maano ng mga kabataan. Minsan-minsan umalis tayo sa social media. Hindi lahat ng nasa social media lang nababasa natin, nakikita ay nakakatulong sa ating mental health. Ang mental health actually ay gumagaling, naku-cure pag meron kang physical exercise. Kahit sinong tanungin mong doktor, kahit lumakad ka lang, hindi pwedeng nakatutok ka lang dun sa social media mo maghapon pero wala kang physical activity. Merong laging connection, may interconnectedness ang mind and body. So, isa sa nakakagaling talaga sa depression, sa anxiety, yung meron kang exercises, lumalakad ka, nakikipag-communicate ka sa tao. Tama. So, ganon. Well, siguro ang dami nang nasabi ko tungkol dun sa gusto kong ipaalala sa mga nanonood na kabataan. Kasi nalulungkot ako, ang dami nagpapakamatay ngayon. Yung isang pamangkin ko, umiiyak nung isang araw, yung kanyang estudyante, kaibigan niya nagpakamatay, tumalo, nagbigti, mga ganyan-ganyan. Tanungin mo kung anong problema, napakasimpleng problema, hindi raw siya makatulog, hindi ha? Ganun, bakit di ka makatulog? I mean, ba't di ka nakipag-usap? O lumakad ka muna, nagpakapagod ka, nag-exercise ka muna. Nagpa-araw. Number 1 is, yes, D3. Vitamin D3 araw. So, yun. Merong isang kakilala yung isang staff ko, inutusan ng nung nanay niya na kinagalitan ng nanay niya kasi hindi nagre-review. Nagpakamatay. Grabe. So, importante ang spiritualidad whether we like it or not. We should believe that there is a higher being aside from us. For the Catholics, it is the God, Jesus. But there is a higher God. Spirituality can save you. Yung relationship mo with God is important. For me, that's important for me. Grabe, Sir John Arcilla, very powerful and impactful yung mga sinasabi mo, and I learned so much from you. Ang dami kong natutunan from start to the end. Ibang-iba. I mean, by your experience, thank you so much for the time and for the wisdom, mga advice na binahagi mo sa amin. And rest assured, Sir John, our community, me, myself, and Brother Lors will pray for you. Yeah, thank you so much. I need that too. Ano man yung kailangan mo ipagdasal, we will pray for you. Include you every day, our family po. And ayun, so thank you so much, Sir John Arcilla, and siguro pwede po natin close ng prayer. Sige, please. So, in the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you so much po, Sir John Arcilla. And grabe, isa ka talaga Lodi, ang General Luna, nag-iisang General Luna. So, thank you, and mga faith. God bless. Salamat po, God bless.